Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang hinalay ng pulis. Sobrang mangha ni Nerlito pagkakita sa bahay ng magiging bago niyang amo, ang pulis na si Mr. Armando Herrero. Tubong probinsya kasi ang edad 28 binata, ito lang din ang una niyang pagkakataong makakita ng mga magagarang bahay na hindi nakikita sa kanilang lugar. Sa katunayan ay sa airport pa lang matapos sunduin ng binata ng pinsan niyang si Bea ay tuwang-tuwa na siya pagkakita sa mga naglalakihang gusali ng kamay nilaan. Si Bea o Bekay ay 3 taon nang naninilbihan sa pamilya Herrero bilang kasambahay. Pinalitan niya si Arlinda na dating kasambahay nila noon na sinasabing tumakas daw matapos magnakaw ng pera at mga alahas ng mag-asawang Herrero. Kaedad lang din ni Bekay ang nasabing babae nang mamasukan nito roon at wala pa halos 1 taon ay nawala na nga ito at hindi na nakita pa. Ang papalitan naman ni Nerlito ngayon ay ang namayapang personal driver ng pamilya na si Mang Kiko na inatake naman sa puso. Malungkot man ang pangyayari para kay Bekay dahil ang Ginoo lang ang palagi niyang kausap sa bahay na yon, subalit nagpapasalamat pa rin siya sapagkat sa kabila ng pagpanaw ng dating driver ay naging malaking oportunidad naman ito para sa kanyang pinsan. Uy, pinsan, nasyak man ako. Kay di mo man sinabi sa ako na napakaganda pala ng bahay ng amo mo. Grabe! Nakakalula ang bahay. Napangiti si Bekay pagtingin sa ekspresyon ng mukha ng kanyang pinsan. Hindi kasi bagay sa itsura nitong brusko at maskuladuhin. Kuya Nerling, para kang tanga sa itsura mo ngayon. Basta payo ko lang sa iyo kapag mainit ang ulo ni Sir, hayaan mo lang Simula kasi nang maaksidente yon noong nakaraang buwan, medyo mainitin na yung ulo Pero ako na nagsasabi sa'yo, mababait ang mga amo natin kuya. Lalo na si Ma'am Lily, yung asawa ni Sir. Huminga ng malalim ang binatilyo para muling humarap sa bahay. Pagkalaon ay inilapat niya ang hila-hilang maleta sa kanyang harapan bago magsalita. Oo man, Bekay. Kanina ka pa man nagpapaalala sa akin. Sa taxi pa nga lang Nanghinayang man lang ako sa bahay na kalaki-laki pero ilan lang tayong katao. Napangiti ng tipid ang morenang dalaga bago tumugon. Ay, hindi ko pala nakwento sa iyo kanina na nasa ibang bansa na ang 2 nilang anak na babae. Nakuha na nga sila kaso ayaw na mag-asawa. Mas gusto nila rito sa Pinas. At saka si Sir Armando ayaw pa magretiro Hindi na umimik pa si Nerlito. Minasdan niya na lang ulit ang bahay ng mga amo na titirhan niya na rin simula sa oras na yon. Bilisan mo na nga Kuya Nerling. Tara na sa loob. Baka naghihintay na sila Sir Magluluto pa rin ako baka hindi pa kumakain ng mga yon. Magtatanghalian na. Pagpasok na magpinsan sa loob ng bahay ay nakaramdam kagad ang binata ng kakaibang lamig. Matapos dumampi ang mahinang ihip ng hangin sa kanyang katawan. Mahangin ba? Saglit siyang napatingin sa mga pine tree na nasa loob ng bakuran. At nagtaka siya dahil hindi man lang gumagalaw ang mga ito. Nang mapadako ang tingin niya sa 3 pine tree na siyang pinakadulo at papunta na sa likuran ng bahay, ay saglit siyang natigilan matapos makita ang babaeng nakatayo roon. Maganda ang itsura ng nasabing babae. Malamlam ang mga mata. Nakaputing damit na medyo naninilaw na nakapaldang itim. Makinis ang balat pero halatang maputla. Tila malungkot ang mga mata ng dalaga nang makatitigan niya ito ng ilang segundo bago naglakad papunta sa likod bahay. Dahil doon ay binalingan na ng binata ang kasambahay niyang pinsan. Uy, Bekang, sino man yun? Hindi na niya halos natapos ang pagtatanong dahil biglang nagsalita na si Bekay. Dito tayo dumaan kuya, wag dyan sa likod. Malamang nasa sala pa sila Ma'am at Sir Tinahak nila ang daan papunta sa main entrance ng bahay hanggang sa madaanan nila ang 2 kotse. Isang gray na sport utility vehicle at isang black na Pajero. Natuwa si Nerlito pagkakita sa mga sasakyan
kaya pahabol siyang naglakad hanggang sa masabayan ng pinsan. Bekang, unsa man ang ididrive ko dyan sa kotse? Pareho yan kuya. Depende kina mama at sir kung alin ang gusto nilang imaneho mo. Wow, ayos man. Dami ko ng kotse, day. Ngumiti lang ng tipid si Bekay bago sila tuluyang pumasok sa loob ng bahay, kung saan ay naabutan nga nila ang mag-asawa na nakaupo sa isang magarang sofa. Namangha na naman si Nerlito pagkakita sa interior design ng loob ng bahay. Lumabas talaga ang pagka-ignorante niya ng mga sandaling yon. At kahit pilit niyang itago ay halatang halata sa ekspresyon ng kanyang muka, kaya naman napangiti na lang si Bekay habang nakatingin sa kanya. Good morning ma'am and sir. Ito na po pala yung pinsan kong si Kuya Nerlito. Pasensya na po at medyo natagalan kami. Heavy traffic po palabas sa airport eh. Magalang na minasdan ni Nerlito ang mag-asawa kaya doon niya napansin na nakaupo pala sa wheelchair ang amo niyang lalaki. Hindi niya na lang ito masyadong pinagtuunan ng pansin dahil nagsalita na siya pagkatapos noon. Maayong buntag, magandang umaga mga sir at ma'am. Nerlito po o Nerling na lang. Pasensya na po at dili man ako mahusay magtagalog pero nakaunawa man ako mga sir at ma'am. Lumapit ang binata at saka nagmano bilang paggalang sa mga bago niyang amo. Dahil naman doon ay napangiti ang mag-asawa sa kanya. Aba, magalang din tong pinsan mo Bekay. Pareho kayo. Tumango naman si Ginang Lili bilang pagsang-ayon. Ay, salamat po. Salamat po sir. Maupo ka muna, Nerling. Ikaw naman, Bekay, ituloy mo na lang ang pagluluto ng ulam sa kusina para makakain na tayo. Alam niyo naman yung si Dadang, siya lang ang nakakain ng mga niluto na. Sige na, tulungan mo muna sa kusina. Opo sir. Pagkaalis ni Bekay ay kaagad naisip ni Nerlito na ang babaeng nakita niya kanina na pumunta sa likod bahay ay ang Dadang na tinutukoy ng amo niyang lalaki. Nang makaupo na siya sa malambot na sofa, ay nagsimula na rin magtanong sa kanya ang mag-asawa. Sinabi na rin ng mga ito kung ano ang kanyang gagawin. Hindi lang siya magiging personal na driver ng pamilya Herrero, kundi magiging boy na rin sa loob ng bahay at magiging katukatulong ni Sir Armando habang hindi pa to tuluyang gumagaling mula sa aksidenteng nangyari. Natuwa ang binata dahil sa bukod sa mabait na pakikitungo ng mga amo niya ay maganda rin ang offer ng mga ito na hindi niya sukat inakala. Napasalita tuloy siya sa isip matapos malaman kung gaano kalaki ang sinasahod ng kanyang pinsan. Kaya naman pala nakapagpagawa ang Bekay ng balay nila. Bukod sa malaki ang sweldo wala pa siyang gagastos, halos kay libre man lahat. Kaswerte man namin dito Matapos sa mga naisip na yon, ay sa kanya hinarap ang mag-asawang Herrero. Sir, ma'am, pagbutihin ko po talaga ang work ko sa inyo. Di mapapaya ang pinsan ko, promise sir, ma'am. Mabuti yan. At saka may tiwala na kami ng asawa ko dyan kay Bekay kaya siya talaga ang pinahanap namin ng bagong driver. Ay, thank you, sir, ma'am. Nang magkatapos ang ilan pang pag-uusap ay sinabihan na ng mag-asawang Herrero si Nerlito na magtungo sa kusina para magpasama kay Bekay sa magiging bago niyang kwarto. Nang nasa kusina na ang binata ay inabutan niya nga si Bekay na patapos na rin sa pagluluto. Asa raw kwarto ko? Ay, wait kuya. Saka naglakad ang dalaga papunta sa isang pintuan patungo sa likod ng bahay. Ate Dadang, pwede po bang pakisamaan si Kuya Nerlito sa magiging kwarto niya? Hindi ko po kasi maiwan tong niluluto ko, baka masunog ang ilalim Pagkarinig ni Nerlito sa pangalang Dadang ay muli na namang sumagi sa isip niya ang magandang babae na nakita kanina. Para tuloy nagningning ang mga mata niya nung sandaling yon. Kaya kung ano-ano na naman ang mga salitang nasabi ng kanyang utak. Mukhang dito na ako makaka-forever Subalit kaagad na udlot ang maganda niyang pagpapantasya nang biglang pumasok si Dadang mula sa pintuan kung saan pumwesto kanina si Bekay. Tila kaagad gumuho ang kanyang mga pangarap pagkakita sa may katandaang ginang na maputi-puti na ang mahabang buhok.
Siya ba yung bago nating driver rito, Bekay? Ang pogi naman pala ng pinsan mo kahit medyo maitim Pasimpleng napangiwi si Nerlito matapos yung marinig, habang tila nag-iisip ng hindi maganda. Nakaw, wag na ho manang Dadang, kay para na tayong mag-ina. Naantala lang ang kanyang pag-iisip nang hatakin na ni Ate Dadang ang dala niyang maleta. Sunat ka sa akin, Utoy. Ako nga pala si Ate Dadang. Wag na wag mo akong tatawaging nanay kundi jojombagin kita. Napakunot noo ang binata habang nakaharap sa kanyang pinsan na parabang nagtatanong dito. Jojombagin? Napangiti lang si Bekay bago siya mahinang itinulak palabas ng pintuan. Sinundan nga ng binata ang ginang hanggang sa madako sila sa mga pine tree kung saan niya nakita kanina ang magandang dalaga. Nang maalala niya yon ay sumabay siya sa paglalakad kay Ate Dadang at napaisip kung itatanong niya nga ba o hindi ang tungkol sa nasabing babae. Nakita mo yon, Utoy? Napatingin sila pareho sa pinakadulo ng bakuran kung saan ay mayroong dampa pero elegante pa rin kung titingnan. Diyan dati nakabahay yung dating driver dito. Ngayon, ikaw na ang babahay dyan Masinop at malinis yung si Kiko kaya dapat ikaw din, Utoy. Nerling na lang po, Ate Dadang. Hindi na umimik ang ginang. Pagdating nila sa nasabing kubo ay kaagad binuksan ni Ate Dadang ang pinto at tumambad nga sa paningin niya ang mabango at malinis na silid na mayroon na ring sariling banyo. Nalinis ko na rin yan. Ikaw na lang ang bahalang mag-maintain ng kalinisan Hindi kasi kami allowed pumunta dyan. Alam mo na mga amo natin medyo stricto. Ay, salamat kaayo. Mag-ayos lang po ako ng gamit tapos magpunta na rin ako doon. Kaya baka may tulong man kayong kailangan, ate. Magpahinga ka na lang muna. Ipapatawag na lang kita kapag kakain na tayo nila Bekay. Mamaya pasasamahan kita sa pinsan mo na ikutin tong bahay para alam mo ang mga pupuntahan mo. Yumukod ang binata bilang pasasalamat at nang muli siyang humarap sa ginang ay nahagip ng paningin niya mula sa hindi kalayuan ang babaeng nakita kanina. Papunta yun sa kusina kung saan nagluluto si Bekay. Ate Dang, ma-question lang ho. Bukod sa akong pinsan at sa imo, meron bang ibang kasambahay dito? Ay, oo, meron. 3 kaming kasambahay dito. Ako, si Bekay, at saka... Hindi na naituloy ng ginang ang kanyang sinasabi dahil mula sa kanilang kinaroroonan ay nadinig na niya ang alarm ng washing machine. Ay sige na't mag-ayos ka na ng mga gamit mo't magpahinga. May labahan kasi ako Maya na lang tayo mag-usap kapag manananghalian na Salamat po ulit. Pagalis ng ginang ay muli na namang nabuhay ang binata matapos malaman na meron pa pala silang isang kasambahay. Sure na ako, kapag nakilala ko yung babae, mapurmahan ko kaagad yun para magka-forever na ako. Pagsara niya ng pinto ay sinimulan na nga ng binata ang pagsasalansa ng mga gamit niya. Mula sa maleta ay isa-isa niyang inilagay ang mga damit sa wardrobe na naroon. Nang matapos na, ay natutuwa at namamangha siyang sinuri ang kabuuan ng dampa. Aliw na aliw siya lalo na sa shower at aircon sapagkat ito ang unang pagkakataon na magkakaroon siya ng sariling kwarto. Sa bahay kasi nila sa probinsya ay halos magsiksikan silang 5 mag-anak sa ganoon lang din kalaking dampa. Pero ngayon, solo niya lang ang lahat. At bukod pa ron ay may aircon ang kwarto. Merong shower ang banyo at merong bidet at inidoro. Hindi na ako magatabo-tabo. Linis talaga pati kaloob-looban ng pitan ko nito. Katulad ng binilin sa kanya ay nagpahinga nga muna si Nerlito. Paghiga niya sa malambot na kutsyon ay nakatulog din siya kaagad. Bukod kasi na maganda sa pakiramdam ang kama ay talagang bitin pa ang binata sa tulog gawa ng mahabang biyahe. Ilang saglit pa ay naalimpungatan siya matapos marinig na bumukas ang pinto. Inaantok pang nagmulat siya ng mata hanggang sa maaninag ang isang tao na hindi niya makilala dahil medyo malabo pa ang kanyang paningin ng mga sandaling yon. Naisip niyang si Bekay lang yon, nagigisingin na siya para mananghalian. Napansin niya rin kasing babae yon dahil sa hubog ng katawan. Bekay?
Hindi umimik ang babae. Naglakad lang yon ng marahan diretso sa banyo kaya napaupo si Nerlito pero nanatili pa rin siya sa kama. Mga unata? Wala siyang narinig na boses mula sa kanyang pinsan. Sinundan lang ang tanong niyang yon ng tunog ng shower dahilan para magtaka ang binata. Abay naligo pa nga. Wala gisaradan ang pultahan. Marahan siyang tumayo at humakbang siya para isara sana ang pinto ng banyo kaya lang ay biglang mayroong bumoses mula sa kanyang likuran. Paglingon doon ay laking gulat niya sapagkat nasa pintuan na ng kwarto ang kanyang pinsan. Sakto gising ka na, Kuya Nerling. Mga tuta ug mangaon. Hindi nakaimik kaagad si Nerlito sapagkat hindi pa maproseso ng utak niya ang mga nangyari. Nagpapalit-palit siya ng tingin kay Bekay at sa banyo ng kanyang silid hanggang sa pagkalaon ay mabilis siyang humakbang at sumilip sa loob ng banyo. Doon na ay nakita niya na walang kahit na sinong tao roon at sadyang nakabukas lang ang shower. Hindi niya maintindihan kung ano ang mararamdaman ng mga sandaling yon dahil hindi niya talaga maipaliwanag ang nangyari. Napaisip tuloy siya ng malalim sa mga oras na yon habang pilit na pinoproseso sa kanyang utak ang naganap. Anak sa inahan. Kuya Nerling, natulala ka na dyan at pabulong-bulong ka pa. Tara na kaya at baka maubusan tayo ni Ate Dadang ng ulam. Malakas kumain yun sige ka. Dahil sa mga sinabi ni Bekay ay naantala ang pagmumuni-muni ni Nerlito ng mga sandaling yon. Sige, Day, tara na. Ayos lang naman ang mukha ko, no? Ay nako, Kuya Nerling talaga. Nasabihan lang ng gwapo ni Ate Dadang naging conscious na sa itsura. Ay sus! Luka-luka ka. Siyempre ba, kagising ko lang. Tila nag-aasara na lumabas ng silidang magpinsan at habang papunta sila sa dirty kitchen kung saan sila manananghalian ay hindi maiwasan ni Nerlito na muling mapasulyap sa dampa. Hindi niya kasi talaga maipaliwanag ang nangyari kanina. Sure ko nga sa wala pa moabot si Bekay, may naunang pumasok sa kwarto. Ay, ayan na nga yun. Gutom lang siguro ako't pagod. Eksakto 1:00 ng tanghali ay sabay-sabay na kumain sina Nerlito, Bekay at Ate Dadang. Masaya sila ng mga sandaling yon habang nagpapalitan ng mga kwentong kung ano-ano at patungkol na rin sa iba pang bagay na mayroong kinalaman sa kanilang amo at iba pa. At dahil sa wala pa naman ng gagawin pagkatapos mananghalian ay lumalim ng lumalim ang kwentuhan nila hanggang sa hindi sinasadyang mapag-usapan ang pinalitang kasambahay ni Bekay na si Arlinda. Alam mo Kuya Nerling, ang sabi lang ni Madam Lily maganda raw talaga yun si Arlinda at saka mabait kaya hindi talaga nila inakalang mag-asawa na nanakawan sila Mabuti na nga lang din mabait lang talaga ang amo natin kasi hindi na nila pinahuli sa pulis. Nang dumako ang tingin ni Nerlito kay Ate Dadang ay napansin niya na tila tahimik to. Kaya hindi sinasadyang natanong niya ang ginang. Ate Dadang, nanahimik ka ho. Kanina ang chismis ni mo kalakas-lakas. Ngayon, tikong bibigo yata kayo. Hindi na halos natapos ng binata ang huling salita sapagkat mahina siyang tinapik ng pinsan sa hita dahilan para siya'y matigilan. Close kasi ni Ate Dadang yon, Kuya Nerling. Ay, paumanhin ho Ate Dadang. Napabuntong hininga ang ginang bago umimik. Ang totoo niyan, ayaw na talaga nila Madam lalo na ni Sir Armando na babanggitin ang pangalan ni Arlinda. Kaya kayo, wag na wag nyo nang pagkukwentuhan yon ha. Sabay pang napatikom at takip bibig ang magpinsan habang nakatingin sa ginang na biglang napangiti matapos makita ang reaksyon ng dalawa. Pagkatapos noon ay nagsimula na silang magsalansa ng kanilang mga pinagkainan. Si Nerlito naman ay bigla na lang naalala ang pangatlong kasambahay, kaya hindi niya rin napigilan ng sarili na magtanong. Nasaan na pala yung isang kasambahay? Ba't di man natin kasabay mga aon? Kita ni Nerlito ang pag-ungot ng mga mukha ni na Becky at Ate Dadang matapos niyang magtanong ng ganon. Si Gina? Naku Kuya Nerling, bukas na yun babalik yung malantod na yon. Ay, grabe siya sa flirty. Uy, bakit? Saan ba siya nagpunta? Gina pala ang name niya. Maganda
Ay nako, Nerling. Kapag nakita kayo noon, umiwas-iwas ka kung ayaw mong maging instant tatay ka. Ayun nga ang akong gusto eh. Ay pasaway ka. Bekay, linawin mo ang utak ng pinsan mo. Sige na, ilibot mo na yan dito habang nagpapahinga pa ang mga amo natin. Maghuhugas na ako ng plato. Pagkatapos nilang mananghalian ay iginala na nga ni Bekay ang kanyang pinsan sa palibot ng bahay. Doon nga napag-alaman ni Nerlito na dati palang dalawang magkatabing bahay yon, kaya ganun na lang din kalawak. Nang mabili ng mga eredero ang kabila ay tinanggal nila ang pader at pinag-isa ang bahay. Doon na itinayo ang hindi kalakihang swimming pool. Sa gilid ay mayroong open area billiard club at sa pinakadulo naman ay nakatayo ang antigong gazebo na galing pa raw sa ibang bansa. Mahilig kasi sa mga antigo si Madam Lily kaya karamihan din sa mga gamit sa loob ng bahay ay panay antigo. Grabe kayaman mga amo natin, no? Pero teka, hindi naman ganun kataas ang sahod ng pulis, di ba? Unsay trabaho ni Madam? Tangik kuya, parehong may kaya mga pamilya nila tapos iba yung mga anak nila nasa ibang bansa kaya madali lang sa kanila makakolekt ng mga antigo. Retired na yan si Madam, nagkokolek-kolek na lang yan at saka having fun sa mga amiga niya. Ayos, sana all na lang tayo, Bekay. Muling napatingin si Nerlito sa antigong gazebo at doon ay biglang nanayo ang mga balahibo niya sa hindi malamang kadahilanan. Napayakap tuloy siya sa sarili pero hindi niya ipinahalata sa pinsang babae. Ang ganda ng gazebo, kaso parang nakakilabot baday, no? Yung gazebo na yan, nauna lang daw sa akin yan ng ilang buwan, sabi ni Ate Dadang eh. Kinikilibutan talaga ako, promise. Iwan ko ba? Napaismid lang si Bekay at pagkalaon ay inaya na nito ang pinsan na umalis sa gawing yon. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng gabi, matapos makapagapunan ay muling kinausap si Nerlito ng kanyang amo. Ipinaalam lang ng mga ito na bukas ng alauna ay ipagmamaneho niya ang mga amo. Babalik kasi sila sa ospital para sa check-up ni Sir Armando. Nang matapos na siyang kausapin ng among lalaki, ay nag-request na rin siya kaagad dito na i-check ang sasakyang gagamitin nila. Nakasanayan kasi ni Nerlito ang ganoon nung nasa probinsya siya. Pagpayag ni Sir Armando ay nagtungo na kaagad siya sa parking area at sinuri ang itim na pajerong para sa lakad nila bukas. Inabot din siya ng 5 minuto sa pagsusuri ng buong parte ng sasakyan. At nang masiguro niyang ayos naman ang takbo at walang problema ay nakahinga siya ng maluwag. Maayo kay naasa maayong kondisyon ng sasakyan. What a relief. Pagkasara niya sa pinto sa bandang driver seat ay hindi sinasadyang napatingin ang binata sa kinaroroonan ng swimming pool. Kita kasi yun mula sa kanilang pwesto pati na rin ang antigong gazebo na nasa pinakadulo. Eksaktong pagdako ng tingin niya roon ay mayroon siyang napansin na tila tumalamsik sa tubig. Kaya marahan siyang pumunta doon para masipat kung ano ang nahulog sa swimming pool na siyang dahilan ng pagtilamsik ng tubig doon. Subalit nakakailang hakbang pa lamang siya nang maaninag niya na naman na parabang mayroong lumalangoy mula roon. Sino yun? Gabi na og tugnaw. Inay ko po, iyan grabe. Nagpasimple lang siya ng silip para hindi masabing namboboso siya. Kung sakaling mayroon nga talagang naliligo ng ganong oras sa swimming pool. Pagkaahon noon ay mabilis siyang tumakbo papunta sa pajero at nagtago. Pagkalaon ay saglit siyang sumilip at doon na nga ay nakita niya ang babaeng una niyang nasipat sa pine tree kaninang umaga. Tila hindi alintana ng babae ang lamig ng gabi. Naglakad yon papunta sa gazebo at doon tumambay bago naghubad ng buong saplot. Napalunok-laway si Nerlito habang nanlalaki ang mga matang nakatitig sa magandang babae. Muli lang siyang nagtago nang lumingon sa kinaroroonan niya ang babae. Ay, naku, iyari, nakita ba ako? Sumipat uli siya subalit wala na roon ang magandang dalaga. Kasabay naman noon ay bigla na lang ulit pinanayuan ng balahibo ang binata sapagkat may kung anong malamig na presensya at parabang yumakap sa kanya kasunod ng mahinhing pagbulong ng kung sino na parabang sumabay lang sa hangin.
Tulungan mo ko. Sa isang iglap ay nawala sa isip niya ang nakitang hubad na babae. Napalitan ito kaagad ng kilabot kaya dali-dali siyang umalis sa lugar na yon at nagtungo na sa dirty kitchen, kung saan niya naabutan sina Ate Dadang at ang kanyang pinsan. Para ka nakakita ng multo dyan. Ano kasi? Uy, kuya, pinapatanong pala na sir kung ayos naman daw yung sasakyan na gagamitin niyo bukas. Tumango na lang si Nerlito at pagkatapos noon ay nagpaalam na siyang matutulog sapagkat 9:00 na rin ng gabi. Pagdating sa kanyang dampa ay sa kanya lang naalala na itatanong niya dapat sa 2 kasambahayang tungkol kay Gina. Ang sabi ni Bekay, ugma mo pa uli si Gina. Naglangoy-langoy na nga. Ay nako, hayaan na nga yun. Matulog na ako para kondisyon din ako bukas. Hindi lang yung sasakyan. Pagkapatay ng binata sa switch ng ilaw ay isinalampak na niya ang sarili sa malambot na kama. Nakangiti siyang napatitig sa kisame habang iniisip ang kalagayan ng kanyang mga mahal sa buhay sa probinsya. Huwag kayo mag-alala, Nay. Sa unang sahod ko, ipadala ko dayon. Salamat sa Ginoo. Good night. Pagpikit ng mga matay, mabilis din siyang nakatulog. Dahil sa komportabling higaan at kumpara noong nasa probinsya pa siya sa lumang banig ay nakikipaggitgitan pa siya sa mga kapatid at naghahati-hati rin sa lumang kumot. Ilang saglit pa ay muli na namang naalimpungatan ng binata dahil bigla na lang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang silid. Napabangon siya, napatingin sa pintuan, subalit nanatili lang siya sa kama. Kumukusot-kusot ng mata habang napapakamot siya at nagrereklamo ng mga oras na yon. Matapos makita na 12:00 pa lang ng hating gabi. Anak sa inahan naman, oy. Natigilan siya sa pagsasalita matapos mahagip ng paningin ang babaeng nakita niyang naliligo sa swimming pool kagabi. Mula sa hindi kalayuan ay nakatayo lang to sa labas at malungkot na nakatingin sa kanya. Gina? Biglang naglakad ang babae palayo kaya umalis siya sa higaan at patakbong nagtungo sa pintuan para sundan niyo ng tingin. Uy, Gina! Ikaw nga ba si Gina? Hindi siya pinansin na magandang dalaga. Naglakad lang ito hanggang sa marating ang mga pine tree papunta sa parking area. Nalilito man sa mga nangyayari ay hindi na rin nakatiis si Nerlito. Lumabas siya ng dampa at sinundan ng babae hanggang sa makarating din siya sa parking area. Nang nandoon na nga ay hindi na niya nakita ang hinahanap. Tanging mga sasakyan na lang ang nandoon kaya iginala niya ang tingin. Pagkalaon ay natanaw niya ang binibini sa kabilang dulo ng swimming pool. Basang-basa ang katawan nito at walang kahit anong suot kaya bagyang nagulat ang binata. Halak ka na, wala ka na namang saplot. Naudlot na siya sa pagsasalita dahil tinalikuran siya ng dalaga. Naglakad yon hanggang marating ang gazebo at ang nasa gitna na yon ay bigla na lang humangin. Nang dumampi yun sa katawan ng binata ay kakaibang kilabot ang kanyang naramdaman. Para tong nanuot sa kalamnan at kaluluwa kaya napayakap siya sa sarili. Mabilis din na gumapang ang lamig na yon sa buo niyang pagkatao. Kaya naramdaman niya ang bigat sa bandang batok maging ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Pagdako niya ulit ng tingin sa binibini ay nagimbal na siya sa kanyang nakita sapagkat wala na tong ulo. Naliligo na rin sa dugo ang buong katawan kaya napahayaw talaga siya ng gusto. Ay yawa, Ginoo ko! Tulungan mo ko! Pagmulat ay ganun na lang ang takot niya at gulat. Sapagkat nasa dampa lang siya ng mga oras na yon. Pawis na pawis ang katawan niya subalit nanlalamig naman siya. Pagtingin niya sa orasan ay eksakto 3:00 na ng madaling araw kaya napasandal siya sa pader habang nagpupunas ng sariling pawis. Ay sus ko po, butit panaginip lang. Hindi na niya natapos halos ang binabanggit dahil pagtingin niya sa pinto ay nakabukas na ito. Napa-sign of the cross kaagad siya sabay sara ng pinto. Dahil sa pangyayaring yon ay hindi na dinadalo pa ng antok ang binata.
Pagsapit ng alas 5 ng umaga ay lumabas na siya ng dampa at nagtungo sa dirty kitchen. Naabutan niya roon ang inaakala niyang si Gina. Nakapwesto yon sa tapat ng kalan na parabang naghihintay na kumulo sa kung anumang nakasalang doon. Nung una ay nag-alangan pa ang binata dahil nga sa napanaginipan niya tungkol sa babaeng to. Subalit hindi rin siya nakatiis kaya napabulong na lang muna siya sa sarili. Yung Gina na nga siguro to. Sinubukan niyang i-approach ang dalaga kaya kinausap niya to. Magandang umaga. Ako pala si Nerlito. Nerling na lang. Ikaw ba si Gina? Hindi umimik ang dalaga. Tumingin lang to sa kanya at saka naglakad palabas sa dirty kitchen. Susundan niya sana to kaya lang ay bigla namang dumating si Ate Dadang. Ay, good morning, Nerling. Good morning din ho. Ang aga mo magising ah. Magsalabat ka muna. Eto nagpainit ako. Mas masarap to kaysa sa kape. Mas healthy pa. Tila wala sa sariling napatangon na lang ang binata bago sumagot. Ate Dadang, suplada ba si Gina? Gina-good morning ko lang kanina hindi man lang ako pinansin. Ha? Inaantok ka pa yata. Wala pa naman si Gina Hapon pa ang dating nun. Hala, magsalabat ka na nga muna dyan. Hoy Nerling, ikaw talaga Dahil sa sinabing yon ng ginang ay biglang bumilis ang tibok ng puso ng binata. Kinutuban na kagad siya sa mga nangyayari at doon ay unti-unti niyang napagtanto ang mga bagay-bagay. At matapos ma-realize na hindi nga pangkaraniwan ang nangyaring yun simula pa kahapon ay kusa na lang nanayo ang mga balahibo niya sa katawan. Namutla rin siya sa takot subalit hindi niya masyadong ipinaramdam sa kaharap ng tungkol doon. Para mabilis makalimutan ang mga pangyayaring yon. Pagkatapos niyang uminom ng salabat at mag-almusal ay nagpasya muna siyang magtungo sa swimming pool area para linisin yon. Doon din ay pinagnilay-nilayan niya ang mga pangyayari simula pa kahapon nung nakita niya ang babaeng inakala niyang si Gina na isa sa mga kasambahay doon. Sino kaya yung babaeng yun? Nganong nagparamdaman siya na ako? Doon ay sumagi rin ulit sa isip niya ang paulit-ulit na bulong ng babae na naririnig niya sa tuwing nagpapakita ang babae. Tulungan mo ako. Bakit siya nahingi ng tulong? Pagkatapos ng mga tanong na yon, ay biglang napabaling ang tingin ng binata sa gazebo. Doon ay muli niyang naalala ang babae na palaging nakapwesto roon kaya naman lumapit siya roon at nilibot ng tingin ang antigong gazebo. Nung mga oras ding yon ay nakaramdam na siya ng kakaibang kilabot. Kilabot na parabang mayroong hindi pangkaraniwang umaali-aligid. Dahil probinsyano, malaki ang paniwala ni Nerlito pagdating sa mga bagay na hindi pangkaraniwan katulad ng multo, engkanto, aswang, lamang lupa, demonyo, anghel at iba pa. Minsan na rin kasi siyang nakasaksi ng mga ganoong bagay sa kanilang lugar. Muli siyang napayakap sa sarili habang inililibot ang tingin sa buong bakuran. 5:30 pa lang ng umaga kaya medyo madilim pa rin ang paligid. Tumungtong siya sa loob ng gazebo at saka muling gumala ng tingin bago mahinang nagwika. Day, kung sino man ikaw na nagparamdam sa akon o nagpapakita o nagpabulong-bulong ba, please naman tell me kung ano may tulong ko sa iyo. Pagkatapos sabihin ni Nerlito mga yon ay tila ba biglang huminto ang oras. Nabingi rin siya sa sobrang katahimikang namayani sa buong paligid. Pagkalaon ay mas tumindi ang malamig na presensyang kanina'y nararamdaman. Mas bumigat din to kaya napahawak siya bigla sa haligi ng gazebo habang kabadong nagmamasid sa paligid. Tulungan mo ko. Nang marinig niya ang salitang yon, ay masumigpit ang pagyakap niya sa sarili habang iginagala ang paningin. At kahit nangingilabot ay nilakasan niya ang loob para lang malaman ang totoo. Kung bakit tumihingi ng saklolo ang babae. Please, Day, hindi ko man alam paano ka matulungan. Do something para malaman ko ba? Hindi na niya natapos ang sinasabi sapagkat mula sa swimming pool ay kitang-kita niya kung paano umahon ng magandang babae.
Nang makaahon na to sa tubig ay doon niya mas naaninag ang taglay nitong ganda. Ang malamlam na mga mata, ang malungkot na tingin, ang makinis sa kanamumutlang mga balat. Ang kabuuan nitong katawan na basang-basa at walang suot na kahit na anong saplot. Marahan yung lumakad hanggang sa makarating sa gazebo sa kanyang harapan. Nang tila 1 pulgada na lang ang layo nila sa isa't isa, ay biglang napapikit si Nerlito. Subalit napadilat din kaagad matapos siyang hawakan sa braso ng misteryosang kaluluwa ng magandang babae. Tulungan mo ko. Pagdilat niya ay wala na ang ulo ng dalaga at naliligo na to sa sariling dugo. Hindi alam ni Nerlito ang mararamdaman ng mga oras na yon, sapagkat nanatili ang maigpit na paghawak sa kanyang mga braso. Muli siyang pumikit at pilit na inaalis ang pagkakapit nito hanggang sa maramdaman na lang niya na umuuga ang gazebo. Napaupo siya dahil doon at nang matapos na nga ang pag-uga ay naramdaman na lang ng binata na wala na ang maigpit na pagkakakapit sa kanyang mga braso. Napadilat na naman siya kaagad matapos marinig ang pamilyar na boses. Ang boses ng amo niyang lalaki na si Armando. Pagkatapos mo dyan magugas, dumiretso ka sa kwarto namin ni Ma'am, ha? Wala kasi siya ngayon eh. Kaya ikaw na lang ang maglinis ng banyo namin. Nagtaka ang binata dahil nasa kitchen area na siya sa harap ng among lalaki at nang multong humihingi sa kanya ng tulong. Nagtaka siya sapagkat hindi naka-wheelchair si Sir Armando ng mga sandaling yon. Itigil mo yan, Arlinda. At si ate datang mo na lang ang paghugasin ko dyan bukas. Tulog na pala silang lahat, no? Pagtango ng dalaga ay kitang-kita ni Nerlito kung paanong hawakan ng amo niyang lalaki ang puwetan ng babae. Pagkatapos ay idinikit pa nito ang sarili sa inosenteng dalaga na nung mga sandaling yon ay tila nanginginig na sa takot. Ba't ka nanginginig dyan, Arlinda? Wala namang nakakatakot sa gagawin natin, ha? Paulit-ulit na nga natin itong ginagawa, di ba? Tara na roon sa kwarto. Baka mamaya pumunta pa rito si ate dadang mo. Sobrang nabigla si Nerlito sa kanyang mga nasaksihan ng mga sandaling yon. Gusto niyang sapakin ng among lalaki subalit hindi siya makakilos sa mga oras na yon. Dahil parabang ipinapakita lang sa kanya ni Arlinda ang mga kahayupang ginawa ng kanilang amo. Hindi ko akalain na napakahayupak niya. Hayop pa sa hayop. Doon lang ding naalala ng binata ang kaligtasan ng kanyang pinsan na halos 3 taon nang nagtatrabaho sa mga herero. At habang inaalala mga yon ay bigla na lang nagbagong lugar na kinaroroonan nila. Mula sa kitchen area ay bigla na lang silang tila nag-warp papunta sa silid mismo ni Sir Armando. Doon ay mas lalong nagimbal si Nerlito sa kanyang nasaksihan. Paulit-ulit na pinagsamantalahan, pinahirapan at pinarausan ng walang hiyang Ginoo ang kaawa-awang dalaga. Nang umamin si Arlinda na nagdadalang tao na siya, ay doon na naggalit si Sir Armando at sinakalang dalaga hanggang sa malagutan nito ng hininga. Habang nakikita yun ni Nerlito ay napapamura at napapaiyak na lang siya sa galit. Subalit wala naman siyang magawa ng mga oras na yon dahil nangyari na ang mga bagay na yon. Ang mas ikinagimbal pa ng binata ay nang makita niya si Ma'am Lily na nakasaksi kung paano patayin ni Sir Armando si Arlinda. Huwag ka mag-alala. Palalabasin natin na nagnakaw siya at hindi na nagpakita. Basta ako nang gagawa ng paraan. Pagtiwala ka lang sa akin, Lily. Akong bahala. Pinagtsatsap-tsap nilang mag-asawa ang katawan ni Arlinda at inilibing ito sa mismong bakuran lang din nila kasama ang ilang alahas at pera. Pagkakita ni Nerlito sa mga yon ay napaluhan na lang siya sa galit hanggang sa maramdaman na niya ang muling pag-uga ng paligid. Sa isang iglap ay nakita na lang niya ang sarili na nakatayo sa gitna ng gazebo habang tumatagas ang mga luha. Kahit anong pigil niya sa pag-iyak, ay hindi niya ito makontrol. Nang mapaupo ay napaiyak na lang siya sa sarili habang patuloy sa pagtagas ng mga luha. Kalaunan ay bigla rin siyang napaangat ng muka matapos maalala ang mga sinabi ni Bekay kagabi nung magkausap sila habang naglilibot. Yung gazebo na yan, nauna na lang daw sa akin yan ng ilang buwan, sabi ni Ate Datang eh.
Doon niya napagtanto kung saan inilibing ang pinaghati-hating katawan ng dalagang hinalay ng pulis. Dito siya gilubog sa pisto nitong gazebo. Sa ilalim nito. Dahil sa mga revelasyong yon ay hindi na nakayanang pa ni Nerlito ang mga pangyayari. Dala na matinding tensyon ay naisukan niya ang lahat ng mga kinain ng umagang yon. Pagkalaon ay mas lalong tumindi ang lamig na nararamdaman niya, kaya unti-unti siyang nangisay at namuti ang mga mata hanggang sa mawalan ng malay. Mabuti na lang ay eksaktong dumating si Bekay at nang makita nito ang pinsan ay kaagad siyang humingi ng saklolo sa mga amo. Pagkagising ni Nerlito ay nasa sariling silid na kasama ang pinsan at si Ate Dadang. Anong nangyari, kuya? Bakit bigla ka naimatay dun sa gazebo? Oo nga, kinabahan kami sa iyo. Aalis pa naman kayo ni Sir mamaya after lunch. Nang maalala ng binata ang nangyari ay napaluhan na naman siya ng tahimik kaya mas lalong nag-alala ang mga kasambahay. Kuya naman ano bang nangyayari kasi? Nag-aalala na talaga ako. Huminga muna ng malalim si Nerlito bago harapin ang dalawang kasambahay at sabihin ng kanyang mga nalaman. Matapos siyang maikwento ang mga pangyayari ay hindi rin makapaniwala sina Ate Dadang at Bekay ni hindi sumagi sa isip nila na magagawa yon ng kanilang mga amo gayong napakabait ng trato ng mga ito sa kanila. Ganito ang plano. Mamayang after lunch, kapag nagbiyahe na kami nila Sir at Ma'am, ipahukay nyo nga yung gazebo. Doon ba natin masyure yun? Kapag mali tayo, bahala na. Pero I believe tama ako eh. Sinunod nga ni na Ate Dadang at Bekay ang plano nila. Nang araw na yon, matapos masabi ni Nerlito sa mga amo na ayos na siya at po pwede nang magmaneho, ay kaagad silang umalis eksakto 1:00 ng tanghali. At habang nasa biyahe ang mag-asawang Herrero, ay ipinahukay nga ng mga kasambahay ang ilalim ng gazebo, hanggang sa makita mga buto-butong magkakahiwalay kasama ng iilang alahas at nadidissolve ng mga pera. Kaya pagkatapos ng check-up ni Sir Armando ay kaagad silang ipinahuling mag-asawa sa mga pulis. Nakulong sila sa patong-patong na kaso. Ang magpinsan naman ay bumalik na sa kanilang probinsya at nagsimula ulit ng panibagong buhay. Nakibalita na lang sila kay Ate Dadang na piniling mangamuhan pa rin. Kalaunan ay nabalitaan na lang din ni Nerlito at Bekay na nakalaya na ang dati nilang mga amo. Kaya labis ang galit ng binata matapos yung malaman mula kay Ate Dadang. Grabehan talaga mga mayayaman no. Kaya nilang baliktarin kahit ang batas. Huwag mo na lang silang isipin, kuya. Ang mahalaga nakapagsimula na tayo ng bagong buhay natin dito sa probinsya. Hindi na tayo mangangamuhan pa. Kahit simple lang ang buhay natin, hindi tayo gagawa ng masasamang bagay. Tama ka dyan, pinsan. Ang Diyos sa gihapon maayo ka nato. Sana lang talaga maging matahimik na rin si Arlinda. Mula sa hindi kalayuan habang naglalakad sila sa bukid ay natanong ng binata ang isang dalaga sa gitna ng bukirin ng hapong yon. Natigilan siya pagkakita kay Arlinda na kumakaway sa kanya. Kalaunan ay napangiti rin siya rito at napakaway kaya naman nagtaka si Bekay sa kanyang ginawa. Ano yung kuya? Ngumingiti-ngitit na kakaway-kaway ka man dyan. Hindi pinansin ng binata ang kanyang pinsan dahil nanatili nitong pinagmamasdan ang kaluluwa ni Arlinda na nung mga sandaling yon ay unti-unti nang naglalaho. Sure akong matatahimik na si Arlinda. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Nasabugan ng Gasol. Kakausapin ko muna kayo bago ko kayo patuloyin dun sa bahay na uupahan nyo. Ayaw ko kasing sa iba pa ninyo malaman ang history ng bahay na yon. Alam nyo kasi, marami na ang tumingin sa bahay. May ilan na umupa pero hindi nagtagal. Yung iba, nasusulsulan ng mga kapitbahay kaya natatakot silang tumira. Bakit po? Ano po ba ang history ng bahay na yon? May umupa kasi dati doon, isang pamilya. 2 ang anak. Namatay sila sa sunog. Sunog po? Bakit po nagkaroon ng sunog dati? Kapabayaan nila yon.
Ayon sa investigasyon, nagsimula ang sunog sa tangke ng gasol. Siguro singaw yon kaya sumabog. Hindi po nakalabas ang pamilyang yon? Hindi, kasi nilagyan nila ng padlock ang loob ng bahay. Hindi nga kagad nakapasok ang mga bombero dahil sa lock na nilagay nila sa loob. Kailangan pang sirain ang pinto para makapasok ang mga bombero. Hindi ko rin alam kung bakit kailangan pa nilang lagyan ng padlock sa loob. Wala naman silang gamit na pag-iinteresan ng mga magnanakaw. Siguro dahil sa pagkatarantan nila nung may apoy na, hindi na nila nakita ang susi. Kaya ayon, na-trap sila sa loob. Pero napabindisyonan ko na ang bahay na yon. Wala naman akong natatanggap na reklamo na may nagmumulto doon. Kaya sa tingin ko hindi naman nagmumulto ang pamilyang namatay. Kaya kinausap ko muna kayo. Mahirap na kasi. Mamaya magreklamo kayo pag nalaman nyo pa sa iba. Alam nyo na. O ano, uupa pa ba kayo o hindi na? Kasi nakakapagod na rin ang tanggap ng umuupa tapos kalagitnaan ng buwan aalis din naman. Wala pong feedback ang mga pulis kung minulto sila? Tinanong ko nga sila pero wala naman daw silang naranasan na may nagmumulto. Iba-ibang dahilan nila sa kanilang pag-alis Kadalasan, naghihiwalay ang mag-asawa. Hindi nagkakasundo. Ganon. Huwag po kayo mag-alala. Hindi naman po kami naniniwala sa multo Kung talagang may multo, di sana nagmulto na rin yung magulang namin. Hinihintay talaga namin magpakita sila pero wala Kaya hindi totoong multo. Bakit? Ulilan na pala kayo? Anong nangyari sa magulang ninyo? Si mama po, namatay sa atake sa puso. Si papa naman po, sumakabilang bahay na. Kaya para sa amin patay na rin siya. Ayos lang yan. Malalaki na rin naman kayo Ano, kaya nyo ba ang mga sarili nyo? Mukhang okay naman kayo. Bakit wala pa sa inyo nag-aasawa? Mahirap po kasing magpakain ng hindi kaano-ano Tinawanan na lang ng matandang babae ang pagbibiro ni Kurt. Nang matapos na ang kanilang pag-uusap, sinamahan na sila sa bahay na kanilang uupahan. Maayos na ang bahay at moderno na rin ang itsura nito. Pinarenovate ko na talaga ito. Malaki na talaga ang pinagbago nito kaysa sa dati. Kasi ayaw kong binabalikan pa ang nangyaring sunog. Mula nang nag-iba na ang itsura ng bahay, nabago na rin ang imahe. Nakalimutan na rin ng mga kapitbahay ang nangyari kahit papaano. Kaya kapag may problema, sabihan nyo lang ako, ha? Sige po, Aling Susan. Maraming salamat po sa inyo. Tatawid na lang po kami sa inyo kapag wala po kaming ulam. Abay, kapag may ulam ako, mabibigyan ko kayo. Pero madalas wala rin. Kayo na lang ang magdala sa akin ng ulam, ha? Lahat naman kayo may mga trabaho, hindi ba? Sige na, maiwan ko na kayo. Malinis naman ang bahay kasi palagi kong pinalilinis. Kaya wala na kayong gagawin kundi mag-ayos ng gamit ninyo. Sige po. Maraming salamat po ulit. Sige, ako'y tutuloy na. Nagulat si Kurt nang may biglang sumulpot sa pintuan. Isang matandang lalaki na halatang pulubi dahil sa suot nitong damit na gusgusin at gula-gulanit. Sus ko naman manong Atakin ako sa puso sa iyo Bigla kayong sumusulpot dyan. Kailan niyo pa ba yung ginagawa ha? Huwag niyo nang uulitin ha. Ano? Gagong lipat ba kayo? Bagong lipat po kami pero hindi po kami gago. May multo sa bahay na ito. Huwag kayo dito tumira. Nakakatakot ang multo dito. Kumakain sila ng tao. Ikaw siguro yung sinasabi ni Aling Susan na sulsul. Baka tinatakot mo yung mga umupa dito kaya umaalis sila. Hindi pa kami takot sa multo. Saka isa pa, kaya kami umupa dito kasi ghost hunters kami. Nanguhuli talaga kami ng mga multo tapos sinisilid namin sa garapon. Dinadasalan namin yon para gawing alipin. Kaya kung talagang mabangis ang multo sa bahay na to, mas matutuwa kami doon. Hala, bangis mo pala Kapag nahuli mo ang multo, patingin ako ha. Gusto ko silang makita Nakakulong na sa garapon. Kasi nakakatakot sila. Kumakain sila ng tao. Kurt, ano ba yan?
Pati ang pulubi, pinapatulan mo pa. Tigilan mo na nga yan. Iusin mo na yung mga gamit mo. Magluluto ako para makakain na tayo. Kayo naman Manong, umalis na po kayo. Wala kami ibibigay sa inyo ngayon. Sa susunod na lang po. Hindi ka rin takot sa multo. Hindi po. Yung multo takot sa akin. O sige na po Manong. Marami po kaming aayusin na gamit eh. Sa kanda lang po tayo magkulitan. Pagkasabi noon ay isinarna ni Bern ang pinto para hindi na mangulit ang matandang pulubi. Pagkatapos ay pumunta na siya sa kusina para magluto. Habang nagluluto siya, nakarinig siya ng tahol ng aso. Hindi mahilig sa aso si Bern. Madali siyang mairita kapag nakakarinig ng tumatahol. Sumilip siya sa bintana ng kusina para tingnan sa labas kung nasaan ang tumatahol na aso. Oh, wala namang aso pero may tumatahol? Baka sa kapitbahay. Nakakainis naman. Yan pa naman ang pinakaayoko, mga asong tahol ng tahol. Walang pinipiling oras ng pagtahol eh. Nakakaabala sa pagpapahinga. Muli niyang ibinalik ang atensyon sa pagluluto. Ilang ulit niyang narinig ang aso na tumatahol pero wala siyang magawa kung hindi ang mapakunot na lang ng noo. Napaigtad siya nang biglang pumunta sa kusina ang bunsong kapatid na si Zeth. Kuya, di pa ba luto? Gutom na ako eh. Yan, napapansin mo lang mga kasama mo kapag gutom ka na. Ang tanda-tanda mo na, puro ka pa mobile games dyan. Tingnan mo kung luto na yung kanin. Malapit na rin maluto itong tinola. Saka, silipin mo nga kung nasan banda yung aso na tumatahol sa labas. Nakakinis kasi, ang ingay-ingay. Aso? Wala naman ako naririnig na aso kuya eh. Paano ka may maririnig? Laging nakasalpak yung headset sa tenga mo. Nakakabingi kaya yan. Baka magulat ka isang araw eh, wala ka nang naririnig. Napaka-advance mo naman mag-isip kuya. Oh, ayan si Kuya Kurt oh. Tanungin natin kung may narinig siyang aso na tumatahol. Di ba Kuya Kurt? Wala namang aso? May naririnig ka bang tumatahol kanina? Ha? Aso? Wala. Bakit? Ano naman kung may aso? Alam mo naman si Kuya Bern, allergic sa aso. Gusto yatang ipasita yung aso ng kapitbahay kapag tumatahol eh. La, di mo pipigilan ng aso sa pagtahol no? Saka wala tayong magagawa kung may alagang aso yung kapitbahay. Ganon talaga. Pero wala naman tumatahol kanina eh. Baka nakakarinig na kayo ng multo ng aso tapos tinatahol lang kayo. Hindi ako ha, si Kuya Bern lang yun. Ay nako, tumigil na nga kayong dalawa. Kapag mamaya at makarinig uli ako, kayo ang mga bingi. Sige na, magain na kayo at kumain na tayo para makapagpahinga na maaga. Hoy, ikaw Zet ha, matulog ka na maaga. Bukas hirap ka na namang gisingin. Lagi ka na lang late sa trabaho eh, kaya ka lagi nasisibak eh. Huwag ka na kaya magtrabaho, mag-cellphone ka na lang. Oo na kuya. Ako naman ang nakita. Si Kuya Kurt nga eh, nagsiselfone din naman eh. Ay nako, wag mo akong tulad sa'yo no. Nagpapahinga naman ako. Ikaw sobrang magnet na yung mata mo dyan sa cellphone na yan eh. Sabi ng tama na yan eh. Tara na, kumain na tayo. Pagkatapos nilang kumain, maagang natulog si Bern. Iniwan niyang nagkukulitang pasasala ang dalawa niyang kapatid. Alanganing oras nang magising siya dahil sa naririnig ng mga boses na tila bumubulong sa kanyang tenga. Napakadilim ng kwarto nang idilat niya ang kanyang mga mata. Di ko pala nabuksan ng ilaw. Kaya pala ako binubulungan ng mga lamok eh. Nasaan na ba yung dalawa? Bakit hindi pa pumasok dito sa kwarto? Tumayo siya at kinapa ang dingding para hanapin ang switch ng ilaw. Nang mahanap ay agad niya itong pinindot. Napasigaw siya nang makitang may bata sa loob ng kwarto. Ay, lang yan naman oh. Napapikit siya at napahawak sa dibdib. Humagod siya ng hangin para pakalmahin ang sarili pagkatapos ay dumilat na. Hinagilap niya ng tingin ang bata. Oh, nasaan na yun? Lang yan naman oh. Wala nga pala kaming kasamang bata. Bakit naman nagkaroon ng bata dito sa bahay? Ano ba yun? Namalikmata siguro ako. Ay, nasaan na ba yung dalawang kumag kong kapatid? Lumabas siya ng silid para hanapin ang dalawang kapatid. Pagkalabas niya ng kwarto ay bumungad agad sa kanya ang isang aso na kulay brown ang makapal na balahibo.
Tinahulan siya nito pagkatapos ay tumakbo papunta sa kusina. Aso? Bakit may nakapasok na aso dito? Langyatong dalawang to, oh. Iniwan pa yatang bukas yung pinto sa main door eh. Dali-dali siyang pumunta sa sala. Nakita niyang nakatulog na sa sofa ang dalawa at nagsisiksika ng mga ito roon. Tingnan mo nga itong mga lokong to, oh. Dito na natulog. Di na nagawang pumasok sa kwarto eh. Pagka cellphone talaga ang pinagkakaabalahan, wala na. Puro nakatamaran ng alam. Iniwan niya muna ang dalawa para hagilapin ang asong nakita niya. Tiningnan din niya ang pinto. Nakasarado naman ito at nakalak din. Siguro nakapasok yung aso nang hindi nila napansin kaya napagsara na ng pinto. Nasaan na ba yung asong yun? Di yung pwede dito sa loob. Pinuntahan niya ito sa kusina. Nakarinig siya ng tahol na mahina at parang nagtatago ito. Tinatawag niya ang aso para lumapit pero hindi ito lumalabas sa pinagtataguan. Hinagilap niya ito sa buong kusina pero hindi naman niya makita. Binuksan din niya ang mga cabinet sa ilalim ng lababo pero wala namang aso na nagtatago roon. Tiningnan din niya sa banyo pero walang aso siyang nakita. Nawala na rin ang naririnig niyang tumatahol makalipas ng ilang sandali. Bigla siyang napalingon sa sala dahil may naramdaman siyang tao na naglalakad ng mabilis. May nahagip siyang tila anino na mabilis na tumakbo. Kasunod noon ang pagsigaw ng kapatid na si Zeth. Kagad siyang napatingin dahil narinig niya ang malakas na kalabog. Nakita niyang nahulog ang kapatid sa sahig. Dali-dali niya itong pinuntahan. Ano na? Nagsisiksikan kasi kayo dyan sa maliit na supe. Sige na, lumipat na kayo doon sa kwarto. Parang may umila sa akin, kuya eh. Nakakainis naman. Sarap ng tulog ko eh. Hinila? Sino naman ang hihila sa'yo dyan? Dalawa lang kayong magkatabi. Pareho pa kayong tulog. Ramdam na ramdam ko, kuya eh. May kumagat sa damit ko tapos hinila ako. Parang aso ang umila sa akin kasi may narinig pa nga akong tahol eh. Nakko, nananaginip ka lang. Baka si Kurt ang sumipa o tumulak sa'yo. Alam mo namang malikot matulog yan eh. Sige na, lumipat ka na sa kwarto. Nakita niyang nagkamot pa ng ulo ang kapatid habang papunta sa kanilang silid. Labis pinagtataka ni Bern ang mga nangyayari. Alam niyang may nakita rin siyang aso pero hindi na niya ito mahanap. Bumalik na lang siya sa kusina para uminom ng tubig. Pabalik na siya sa kwarto nang makitang tumatakbo palabas si Zeth. Sumisigaw ito at gulat na gulat. Kuya, sino yung nasa kwarto? Pinapasok mo ako doon may tao naman pala. Nakakaya tuloy. Ha? Anong pinagsasabi mo? May tao doon sa kwarto, babae, nakahiga doon sa kama. Dahil sa pagtataka ni Bern sa sinabi ng kapatid, pinuntahan niya ang silid para makita ang sinasabi nito. Sumunod naman sa kanya ang kapatid at halos dikit na dikit ito sa likuran niya habang naglalakad sila. Ano ba, Zeth? Lumayo-layo ka nga ng konti. Kasi naman kuya sino yung babaeng yun? Pagkapasok nila, sabay nilang sinuyod ng tingin ng buong silid. Wala naman silang nakitang babae sa kwarto. Nasaan na yung babae? Wala naman ah. Alam mo, Zeth, kaka-cellphone mo yan. Kaya sabi ko sa iyo tigil-tigilan mo na yung pagsiselfon at hindi maganda ang dulot ng sobrang gamit niyan eh. Sige na, matulog na tayo. Bago pa akong gigising kasi magluluto pa ako ng pambaon natin para bukas. Kasi nga kuya, baka nandito pa yung multo ng pamilyang namatay. Maghanap na lang kaya tayo ng ibang mauupahan. Yan ang hirap sa'yo kapag nalaman mo yung history ng bahay eh. Kung ano-ano iniisip mo. Kaya nadadala mo sa reality. Dahilan din yan ng puro gadget eh. Bakit nga ba tayo umalis sa inuupahan natin? Di ba? Dahil sa kung ano-anong sinasabi mo. Kesyo kung ano-anong nararamdaman mo. Oo nga kuya, nakakasakit na nga ako dun eh. Mabuti talaga iniwan na natin yun eh. Baka dun pa ako mamatay eh. Nakakailang apartment na ba nilipatan natin, Zeth? Hindi na tayo namirmi. Baka pwedeng tumagal naman tayo dito kung pwede. Bawasan mo kasi yung kakatutok mo dyan sa cellphone mo eh. Hindi totoo ang multo at walang multo dito sa bahay na to, okay? Iniisip mo lang lahat ng yon. Kaya
Mabuti pa matulog na tayo. Sige na, maiga ka na. Tigilan mo yung kakapanood ng horror na yan. Hindi na umangal pa si Zeth kaya bumalik na rin sa pagtulog si Bern. Maaga siyang nagising para magluto ng babaunin nila sa trabaho. Wala siyang maaasahan sa dalawang kapatid dahil ubod ng tamad ang mga ito. Mas gusto pang bumili ng pagkain sa labas kaysa magluto ng baon. Pero kapag nagluto naman siya ay nagsisipagbaon din naman ang mga kapatid. Dahil panganay, mas iniisip niya ang magtipid kaysa gumastos. Kinagabihan, pag uwi ni Bern, agad siyang nagsindi ng kandila. Bumili siya ng mga kandila bago umuwi dahil iniisip niyang baka sagot yun sa nag-umpisang kababalaghang nararanasan nila. Bendetado na ang mga kandilang yon dahil dumaan siya sa simbahan para pabindisyonan ito sa pari. Hindi niya sinasabi sa mga kapatid na may nararamdaman din siyang kakaiba sa bahay para hindi matakot ang mga ito. O kuya, bakit nagsisindi ka ng kandila? May altar kasi ang bahay na to. Para saan bang altar kung hindi sisindihan ng kandila? Sa bagay. O ano, kanina ka pa? Nasaan si Jeff? Hindi pa umuwi. Baka nag-OT yun. Siya nga pala, nakapagluto na ako. Medyo kanina pa ako dumating eh. Yun, mabuti naman. Maya-maya ay dumating na rin ang kapatid nilang bunso. Gulat na gulat sila dahil ang dami nitong dalang malalaking kandila. Nakakwintas din ito ng rosaryo. Tiningnan lang nila ang kapatid dahil abala ito sa ginagawa. Naghahanap ito ng masasabitan ng dala niyang krus. Naglagay din siya ng maliit na poon sa altar. Nang hindi makatiis si Bern, sinitanan niya ang kapatid. Ay, ano yung pinagagawa mo? Pangontra kuya. Pangontra saan? Sa multo. Saka pagtitirik na rin sila ng kandila. Baka hindi natatahimik kasi hindi naalayan ng dasal eh. Saka hindi iniilawan ng daan nila papunta sa kabilang buhay. Di ba ganun yon? Ay nako, puro ka talaga kalokohan. Bilisan mo na. Magbihis ka na't kumain na tayo. Matulog ka ng maaga ha, para hindi kung ano-ano yung iniisip mo. Bakit? Nararamdaman na ba kayong kakaiba dito sa bahay? Wala. Ewan ko dyan kay Zeth. Kaka-cellphone niya yan eh. Pagkatapos nilang kumain ay pumasok na sa kwarto si Bern para magpahinga. Sumunod naman sa kanya si Zeth at sa kwarto na nag-cellphone. Oh, himala. Maaga kang pumasok ng kwarto. Pero nagsiya-cellphone ka pa rin eh. Matutulog sana ako na maaga ngayon kuya. Ayoko kasi sa sala makatulog eh. Baka may humatak na naman sa akin. Sinabi ko nga kay Kuya Kurt yun eh. Tinawanan lang ako. Bahala siya dun. Mamaya siya naman ang ahatakin dun sa sala. Ano bang hahatakin ang pinagsasabi mo? Nahulog ka lang sa sofa. Ay naku, mabuti pa huwag ka na maingay ha. Patutulog na ako. Mabilis makagawa ng antok si Bern. Kaya ilang sandali lang ay humihilik na siya kaagad. Pero kahit mahimbing na ang tulog, ay mabilis naman siyang magising kapag nakakarinig ng ingay. Ayaw na ayaw talaga niya ng maingay kapag natutulog siya dahil hirap na hirap siyang ibalik ang kanyang antok kapag naalimpungatan. Pero nagising siya dahil narinig na naman niya ang tahol ng aso. Pakiramdam niya ay nasa loob lang ito ng bahay. Ay nako, busy talaga yung asong yan no. Di talaga ako tinatantanan nun. Teka nga, pag nahuli ko talaga yon, hahambalusin ko talaga. Patayo na si Bern sa kama nang mahagip ng mata niya si Zeth. Gising pa rin ito at nagse-cellphone pa rin. Pero titig na titig ito sa kanya dahil sa pagtataka nang marinig ang kanyang sinabi. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Gising ka pa rin? Nagse-cellphone ka pa rin? Kasi kuya, wala naman ako naririnig na aso eh. Ano ba, nananaginip ka ba? Di pa ako natutulog pero wala naman akong naririnig na ingay. Baka nga nananaginip lang ako. Teka, nasaan si Kurt? Bakit hindi pa pumapasok dito? Doon daw siya sa sala matutulog eh. Lumabas na lang ng silid si Bern para pumunta sa kusina. Paglabas niya, may nahagip na naman siyang maitim na nilalang na parang anino na mabilis naglakad papunta sa kusina. Dali-dali niya itong sinundan pero pagdating sa kusina ay wala naman siyang nakita. Hindi na niya hinanap dahil natuon ang atensyon niya sa ibang bagay. Nakaamoy siya ng mabahong amoy.
parang sumingaw na tangke ng gasol. Kagad niyang tiningnan ang kanilang super kalan at inamoy-amoy ito. Di naman dito. Saan kaya galing yung amoy na yon? Ay nako, hirap nang napupuyat, nagiging weird na ang lahat ng bagay. Uminom na lang siya ng tubig at pagkatapos ay bumalik na uli ng kwarto. Bago pumasok ay tiningnan niya pa si Kurt na mahimbing nang natutulog sa sofa. Inayos pa niya ang kumot ng kapatid bago tuluyang iniwan ito. Pagtalikod naman niya ay nahagipan ng kanyang mata na biglang may humatak sa kumot ng kanyang kapatid. Natigilan siya at ilang segundo ang pinalipas bago ito nilingon. Napatras siya dahil gulat na gulat nang may makitang batang sobrang itim ang kulay. Nakatayo ito sa paanan ng kapatid at hawak nito ang kumot. Nagtagisan sila ng tingin hanggang sa binalot na siya ng takot nang makitang humaba ang dila ng bata. Sumayad dito sa semento at gumalaw-galaw pa ang dulo nito na parang dila ng ahas. Parang binuhusan ng yelo si Bern sa nakita. Nakahiga lamang siya na maluwag nang biglang tumakbo ang bata papunta sa kusina. Sinundan pa niya ito ng tingin. Doon na siya napaupo nang makitang may 3 pang kagaya niya ang nakatayo sa kusina. Sobrang iitim nila. Nakatitig ang mga ito sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang kilabot dahil sa pagkakatitig ng mga ito. Maya-maya pa'y lumapad ang ngiti nila at sabay-sabay na lumawit ang dila hanggang sa semento. Bigla na lang nagtakbuhan ang mga ito nang marinig nilang may tumahol na aso. Hinagilap niya ang aso kung nasaan pero hindi naman niya makita. Pagbalik niya ng tingin sa kusina, wala na ang mga may itim na tao. Saan sila dumaan? Saan sila galing? At saan sila nagpunta? Nanginginig siyang tumayo at pinakalma muna ang sarili. Pagkatapos ay ginising niya si Kurt at pinilit na lumipat sa kwarto. Kuya, bakit ka nang gigising? Umaga na ba? Hindi pa. Lumipat ka na sa kwarto. Ayos lang naman ako dito, kuya, sa sala eh. Hindi. Masyado malamok dito. Sige na, tumayo ka na dyan. Lumipat ka doon. Inis na tumayo ang kapatid at napilitang lumipat sa kwarto. Malaki naman ang kama at kasya naman silang 3 roon. Pagkapasok ni Bern, inilak pa niya ang pinto. Pinatay na niya ang ilaw at saka muling nahiga. Hindi niya may alis sa isipan ang mga nakita. Nakatingin lang siya sa kisame dahil hindi na siya makatulog kakaisip. Maliwanag ang kwarto dahil sa malamlam na lampshade na nasa gilid ng silid. Pagtingin niya sa kisame, nakakita siya ng itim na nilalang na nakadikit sa kisame. Sobrang itim nito at ang mapulang mata lang ang naibang kulay. Nakatingin ito sa kanya. Ilang beses siyang humarap dahil iniisip na namamalikmata lang siya. Pero kada dilat niya ay naroon pa rin ang nilalang na yon. Masyado siyang kinabahan nang iniluwanan nito ang mahabang dila. Sa sobrang haba ay umabot ito sa semento. Napaupo na siya at akmang tatakbuhin ang nilalang na yon pero bigla na lang itong gumalaw at mabilis na lumabas ng silid. Ano yun? Kagaya ng nakita kong itim na nilalang? Ano bang nilalang ang mga yun? Nagising din ang mga kapatid niya dahil sa malakas na kalampagan ng pinto nang lumabas ang itim na nilalang. Ano yung kuya? Sino nagsara ng pinto? Galit na galit ah. Hindi ko alam. Minumulto na ba tayo? Ano ka ba, Kurt? Hindi magandang biro yan ah. Pero totoo may multo dito. Kailangan nating umalis na. Baka mamaya may maposes pa sa atin dito. Kung talagang may multo dito, hindi ito dapat iwanan. Dapat palisin ang multo. Nagpapakita sila, nagpaparamdam kasi may unfinished business na sila. Kailangan nila ng tulong. Pero kasi... Kasi ano? Nung klaseng nila lang sila. Bakit ang iitim nila? Sabi ko may nakikita ka Kuya Bern Ayaw mo lang aminin Ngayon, sinabi mo na rin totoo haunted ang bahay na ito. Kaya umalis na tayo dito. Samahan niyo ako. Tingnan natin sa kusina. Kasi yung nakita ko kanina, bigla na lang lumabas ng kwarto. Hindi mo na yung makikita kuya. Mga multo sila kuya. Nagpapakita lang sila kapag gusto nila.
Kapag hahanapin mo sila, hindi sila magpapakita. Dala yan ng mga pinapanood mong kung ano-ano sa internet eh. Tara na, check lang natin ang bahay. Sama-sama nilang inikot ang bahay para tingnan pero wala naman silang nakitang kakaiba. Matapos tingnan ng buong bahay, bumalik na rin sila sa pagtulog. Inaumagahan, pare-parehong masakit ang kanilang ulo dahil sa kakulangan ng tulog. Wala sa sarili si Bern habang nagluluto ng kanilang almusal at pambaon. Iniisip niya pa rin ang mga nangyari nung gabi. Hindi niya malaman kung multo ba yun ng pamilyang namatay o iba pang nilalang ang nanggagambala sa kanila. Maghahain na siya nang bigla siyang may natapakan na bilog na bagay. Muntik na siyang matapilok kaya inis niyang sinipa ito. Pero tumama lang sa dingding at tumalsik pabalik sa kanya. Ha? Bawang? Bakit may bawang sa sahig? Nang tingnan niya ang ibang parte ng sahig, doon niya nakitang nagkalat ang mga bawang. Kaya naman pala naubos ang mga bawang sa lagayan kasi nagkandahulog. Kala ko tuloy naubos na eh. Maya-maya ay pumunta na si Kurt sa kusina at sermon ang ibinungad niya sa mga kapatid. Kurt, nagluto ka kagabi pero di mo inahin sa mga bawang. Tingnan mo, nagkalat sa sahig. Pulutin mo nga yung mga yan. Hindi naman yan nagkalat kagabi, kuya eh. O sige na. Gumulong na sila pababa kasi ayaw na nila sa lalagyan. Sige na, pulutin mo na. Bigla naman sumabat si Zeth nang pumasok sa kusina. Ako, alam ko kung sinong gumawa niyan. Nagising ako kagabi kasi ang ingay ng aso. Tahol ng tahol. May tinatahulan siya dito sa kusina. Tapos pagpunta ko, nakita ko siyang tinatangay ang lalagyan ng mga bawang kaya nahulog yung mga yan. Hinabol ko nga kaso biglang nawala. Ano? Aso? Bakit naman magkakaaso dito sa bahay? Wala naman ako narinig na aso kagabi. Kung meron man, magigising dapat ako noon kasi mababaw ako matulog. Ang sabihin mo, Kakaselfon na naman, kuya. Ay nako, bahala ka nga kung ayaw maniwala. Ikaw nga tong panay nakakarinig ng tahol ng aso eh. Umpisa pa lang natin dito eh. Basta alam ko, may kakaiba talaga dito sa bahay na ito. Nararamdaman ko. Parang laging may nakatingin sa atin eh. Lalo na sa sala, lagi silang nandun. Ang bigat ng pakiramdam ko sa sala. Oo na, Zeth. Sige na, kumain na tayo. Huwag na muna natin pag-usapan yan. Papasok pa tayo sa trabaho, no? Bilisan nyo na ang kilos, ha? Dig nyo pa babae. Pagkakakupad ninyong kumilos. Basta ako, wala akong nararamdaman na kahit na ano. Paano? Manid ka, Kuya Kurt. Nainis na sa pagsaway si Bern sa mga kapatid niya. Kaya binatukan na niya ang mga ito dahil mauuwi na naman sa asaran at pikunan ang sinisimulang usapan ng dalawa. Nang makagayak na sila, sabay-sabay na rin silang lumabas ng bahay. Bumulagan na naman sa kanila ang matandang pulubi. Malapad ang ngiti nito na parabang tuwang-tuwa. Ano na? Nagpapakita na ba sila? Nakilala nyo na? Natigilan ng magkakapatid at seryosong tiningnan lang ang matanda. Kakausapin na sana ni Zeth ang matandang pulubi nang pigilan ni Bern ang kapatid. Tara na, pasok na. Huwag nang kausapin yan. Out of this world ang pag-iisip niya, no? Kapag pinaniwalaan niya siya, katulad na rin niya kayo. Kasi kuya, baka talagang may alam siya eh. Ay nako, mag-uubos ka lang ng oras, Zeth. Malilate na tayo. Tara na! Hindi na sila pinansin na matandang pulubi na patuloy pa rin sa pagtawa at pagsasalita ng mag-isa. Kahit nasa trabaho si Bern, iniisip pa rin niya ang mga nangyayaring kababalaghan sa kanilang inuupahan. Dahil hindi siya mapakali, maaga siyang umuwi. Dumaan muna siya sa simbahan para humingi ng holy water. Balak niyang wisikan ng holy water ang apartment baka sakaling umalis sa mga nanggagambalang itim na nilalang. Naglalakad pa lang siya pauwi ng bahay ay nakita na niya ang matandang pulubi na naglalakad-lakad na parang sumasayaw pa sa tapat ng apartment na inuupahan nila. Nagmadali siya sa paglalakad para kausapin ang matanda. Abang palapit ay nakita na siya nito. Lumapad ang ngiti ng pulubi nang makita siya. Sinalubong siya kagad nito ng kausap. Ala, hindi pa rin kayo aalis. Manong,
Ayos sana kitang kausapin kasi nagdadalawang isip ako eh. Dapat ba kitang paniwalaan? Huwag ako ang paniwalaan mo. Dapat paniwalaan mo ang nakikita mo. O sige po. May kasama nga kami nakatira sa bahay na yun. Paano ko sila mapapaalis? Bawang, kalamansi, galit sila doon. Ha? May multo bang takot sa bawang at kalamansi? Hindi sila basta-basta multo. Kumakain sila ng tao. Kitang-kita ko. Dati, nabibiktima sila. Nasa bubungan sila ng mga bahay. Kumakain sila ng tao. Totoo! Anong klaseng multo ang kumakain ng tao? Ay nako, bali na nga lang. Sige o Manong, salamat na lang sa pagsagot. Ayaw maniwala. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Umahaba ang dila nila. Sinisipsip nila ang dugo ng tao. Mga aswang yon. Aswang ang buong pamilyang namatay sa sunog noon. Biglang natigilan si Bern nang marinig ang sinabi ng matandang lalaki. Nanlalaki ang mata niya habang tinitingnan ito. Doon niya naisip na baka nga totoo ang sinasabi ng matanda dahil nakita niya mismong humahaba nga ang dila ng itim na mga nilalang na yon. Dahil sa sinabi ng matanda, umalis uli si Bern. Nagpunta siya sa palengke para bumili ng bawang at kalamansi. Bumili na rin siya ng pang-ulam nila. Pagka-uwi ng bahay, inilapag muna niya sa lababo ang biniling karne. Pagkatapos ay nagdikdik siya ng bawang at naghiwa ng kalamansi. Kinuha niya ang mga naipon nilang maliliit na plastic na bote ng soft drinks. Doon niya inilagay ang katas ng kalamansi na hinaluan niya ng dinikdik na bawang. Nilagyan din niya ng dinikdik na bawang ang hiningi niyang holy water. Nang matapos ay winisikan niya ang buong bahay ng holy water. Habang nagwiwisik siya, narinig niya ang pagtunog ng plastic bag sa lababo. Nang lingunin niya yon, kitang-kita niya ang batang maitim na nakapatong sa lababo at kinakain na nito ang binili niyang sariwang karne ng baboy. Dali-dali siyang pumunta sa kusina at nang makalapit ay kaagad niyang winisikan ng holy water ang bata. Napasigaw ang bata na parabang nasaktan siya. Nakita pa niyang umusok ang katawan nito at maya-maya ay naglaho na. Multo nga! Bigla rin siyang nataranta nang marinig ang aso. Nasa likuran na niya ito at umaangil sa galit. Kinagat siya ng aso sa damit at pilit na hinahatak. Nanlilisik ang mga mata ng aso at labas na labas ang pangil nito. Nang wisikan niya ito ng holy water, bigla rin naglaho ang aso. Ha? Multo rin ang asong yon? Hindi pala alaga ng kapitbayang asong yon? Ay nako, multo rin pala. Kasama kaya siya sa nasunog noon? Nang matapos na si Bern sa pagwiwisik ng holy water sa buong bahay, nagsindi siya ng mga kandila at itinulos sa lahat ng sulok. Nagsindi rin siya ng kandila sa altar at nag-alay ng taimtim na panalangin. Pagkatapos ay nagsimula na siyang magluto ng kanilang hapunan. Maya-maya ay nagdatingan na ang mga kapatid nito. Puro reklamo ang bungad ng mga ito. Anong amoy yun? Bakit amoy na amoy ang bawang? Oo nga, grabe naman. Ano kayang niluluto ni Kuya Bern? Tumuloy ang dalawa sa kusina at saka nag-usisa. Kuya Bern, hindi kami kumakain ng hilaw na bawang. Lutuin mo naman. Hindi yung pagkain. Nagwisik ako ng katas ng bawang sa buong bahay. Ha? Bakit naman? Para saan? Mabisa raw pantaboy ng lamok. Hindi naman malamok dito ah. Lamok ba talaga ang tinataboy mo o yung multo? Pwede bang pantaboy ng multo ang bawang? Yaks! Ang baho talaga! Ang sakit sa ilong! Huwag na nga kayo magreklamo dyan. Basta, hayaan yung ginagawa ko. Wala namang masama eh. Maglinis kayo ng katawan at nang makakain na nga tayo. Nakakatakot ang bahay, ang daming kandila. Para tayong member ng kulto. Nabatukan na lang ni Kurt si Zed pagkatapos ay binulungan. Huwag mo nang kantsawan ang ginagawa niya. Alam mo naman ang ugali niyan. Kapag nabwisit yan, nyari ka. Daig pa ang babae kung magalit si kuya. Baka sa labas ka matulog mamaya, sige ka.
Kaya pabayaan mo na sa trip niya. Baka nga naman maitaboy ang multo dito sa bahay eh. Sige na nga, kapag naitaboy niya yung multo gamit ang bawang at kandila, ibang klase. Magtatayo na tayo ng albularyo team. Sira ulo ka talaga. Habang kumakain sila, nakarinig na sila ng tahol ng aso. Nagsimula ito sa mahina hanggang sa palakas ng palakas. Nagkatinginan sila dahil pare-pareho na silang narinig yon. Naririnig niyo ba? May aso na naman tumatahol. Ay ano naman, normal naman na tumatahol ang aso, di ba? Naririnig mo rin, Kuya Kurt? Hindi yun literal na aso, multong aso yun. Alaga siguro nung nasunog ng pamilya dito. Talaga ba? Paano mo nasabi? At saka, anong gagawin natin ngayon mga kuya ko? Kurt, buksan mo ang pinto. Ha? Bakit kuya? Para lumabas yung aso. Naguguluhan man si Kurt, sumunod pa rin siya sa utos ni Bern. Pero pagdating niya sa pintuan, bigla na lang siyang napasigaw. Kuya, bakit nakapadlock ang pinto? Ha? Anong nakapadlock? May padlock kuya, hindi lang isa oh. 3 itong nakalagay dito. Dahil sa pagtataka, napatakbo na roon si Bern at Zeth. Nakita nilang may 3 padlock na nga ang nakalagay sa pinto. Oh, bakit may padlock? Paano nagkaroon ng padlock ang pinto? Zeth, kumuha ka nga ng martilyo doon sa toolbox. Pagtalikod ni Zeth ay hindi na siya makagalaw. Napatras siya hanggang sa masiksik na siya sa 2 kapatid. Ano Zeth? Sabi ko kumuha ka ng martilyo. Bakit ka nagsiksik dito? Mga kuya, kasi may nakaharang sa daan eh. Pagtingin ni Bern, nakita niyang nakaharap na sa sala ang 4 na nilalang na maiitim. Naisip niya ang ginawang pagwisik. Nagmadali siyang tumakbo sa kusina para kunin ang mga yon. Pero bigla na lang siyang hinarang ng isang itim na multo. Nahawakan siya sa damit at marahas siyang itinulak. Sumadsad siya sa semento at dumaus-os hanggang sa makarating sa kusina. Nagsigawan sina Zeth at Kurt nang malaman na nagsalita ang isang multo. Umalis na kayo sa teritoryo namin. Sa amin ang bahay na ito, hindi kayo pwedeng manatili rito. Nakita ni Bern na pinagtutulungan na ang mga kapatid niya ng mga multong itim. Dali-dali siyang tumayo at kinuha ang mga boting may kataas ng kalamansi at bawang. Pagkatapos ay binalikan niya ang mga multo at pinagwiwisikan ang mga yon. Galit na galit siyang binalingan ng mga ito. Hindi niya tinigilan ang mga ito sa kakawisik sa katas ng kalamansi at bawang. Inihagis din niya ang iba pang bote sa mga kapatid. Bilisan niyo! Wisikan niyo rin sila! Kahit nagtataka, sumunod na lang sina Kurt at Zeth. Hinarap nila ang iba pang multo at winisikan din ang mga ito. Galit na umangil ang mga multo. Napalood na sila sa semento habang pilit na pinoprotektahan ang sariling gamit. Sa kanilang braso, kada lapat ng likod sa kanila ay umuusok sila at unti-unting nalulusaw ang kanilang balat. Para silang unti-unting tinutupok ng apoy. Nangulubot ang kanilang balat hanggang sa lumambot at unti-unting nahihiwalay sa buto. Naglalabasan ng pangil ng mga ito. Pati ang mga kuko nila ay humahaba. Pilit pa rin silang inaabot para kalmahin pero hindi nila magawa dahil sinalubong lang sila ng katas ng kalamansi at bawang na iwinisik ng magkakapatid. Tama na! Tigilan niyo na kami! Wag! Kami ang tigilan nyo. Hindi na sa inyo ang bahay na ito. Matagal na kayong patay. Nasunog na kayo sa bahay na to. Wala na kayong dapat sa mundong ito eh. Kung may lugar pa sa inyong mga aswang ang kabilang buhay, pumunta na kayo doon. Huwag na kayong manatili dito. Sige na, umalis na kayo. Hindi kami natatakot sa kagaya ninyo. Maya-maya ay bigla na lang silang nakaamoy ng pagsingaw ng gasol. Napatingin sila sa kusina. Nakita nila ang aso na nakaharap sa super kalan at tahol ito ng tahol. Maya-maya ay nagpabalik-balik ang aso sa pagtakbo mula sa kalan papunta sa mga amo niyang aswang. Pilit na inahatak ng aso mga amo nila na tila ba sinasabi na umalis na sila doon. Pero bigla na lang natahimik ang pamilyang aswang at niyakap na lang ang kanilang alaga.
Maya-maya ay unti-unti nang luminaw ang itsura ng mga multo. Bumalik ang anyong tao nila. Nagyakapan na lang sila at nag-iyakan. Dahil patapang na ng patapang ang amoy ng gas na nasisinghot nila. Hanggang sa unti-unti silang nakaamoy ng nasusunog. Panay ang hagilap nila kung nasaan yun pero wala naman silang makita. Wala na rin ang pamilyang multo na kanilang nakakasagupa. Pero ilang segundo matapos silang maglaho, narinig naman nila ang hirap ng mga ito habang nasusunog. Ang mga iyakan nila, panaghoy, mga sigaw at daing ay dinig na dinig nila. Pero wala sa kanila ang humingi ng tulong. Ilang segundo rin ang nangyaring yon hanggang sa marinig ni Bern ang salita ng lalaking multo. Nagpasalamat ito sa kanilang paglaya. Doon nakita ni Bern sa kanyang isipan na sinadya ng pamilyang yon na sunugin ang sarili nila dahil ayaw na nilang maging aswang. Ayaw na nilang mambiktima pa ng iba. Nang matapos ang nangyaring yon, bumalik na ang lahat sa normal na parabang walang nangyari. Wala na yung padlock, naglaho na rin. Oo nga, ibig sabihin, nagparamdam lang sila sa atin. Ipinakita lang nila sa atin ang nangyari sa kanila, kung paano sila namatay dito. Parang ganun na nga. Ibig sabihin, wala na sila talaga, umalis na sila. Hindi na sila babalik, hindi na sila magmumulto. Hindi ko alam. Mag-alay na lang tayo ng dasal para sa kanila, para tanggapin sila sa langit. Anong klase nga ng nilalang yun, Kuya Bern? Ewan, baka aswang. Kung aswang sila, hindi nga sila tatanggapin sa langit. Kailangan nga nila ng dasal. Ibig sabihin mo, Zet, mag-aaral ka na magdasal mula ngayon? Bakit ako lang? Saka, bakit pa natin gagawin? Kung pwede lang iwanan na lang natin yung bahay na ito eh. Marami pa namang ibang apartment dyan eh. Kapag iniwan natin to, mag-uumpisa na naman sila magparamdam sa bagong uupa dito. Kaya hindi sila matatahimik kasi walang tumutulong sa kanila. Iniiwan lang sila. Kaya lagi silang nagpapanibago ng pagpaparamdam. Kailangan nila ng tulong para tuluyan na sila makalis dito. Tayo talaga yun? Grabe naman oh. Sa akin ayos lang. Tama si Kuya Bern eh. Kung hindi tayo ang magbibigay ng tulong sa kanila, sino pa? Mula nga noon, tuwing gabi bago sila matulog, nagsisindi sila ng kandila sa altar at nag-aalay ng panalangin para sa pamilyang aswang na namatay sa sunog. Mula nang ginawa nila yon, hindi na sila nakaramdam ng kahit na ano. Nag-aalay sila ng dasal sa loob ng 9 na gabi at tuluyan ng natahimik ang bahay na kanilang inuupahan. Wakas!